Tong. Our chairman. XC. Very easy. You want to look for the house of John Puruntong? Exactamente. Okay, I will tell you, ha? A ver. Please follow my instructions. All right. Very good. You see this road? The road, yes. Okay. Follow that road. Sir, follow the road. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, bibigyang pugay natin ang isang alamat sa industriya ng telebisyon at pelikulang Pilipino, si Subas Herrero. Samahan niyo ako dito sa Pinoy Wisdom. Si Ricardo Wright Herrero, mas kilala bilang Subas Herrero, ay isinilang noong 3 ng Abril taong 1943 sa isang prominenteng pamilya sa Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Consuelo Wright at Benito Herrero, na parehong tanyag sa kanilang panahon. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University kung saan nakuha niya ang kanyang bachelor's degree. Sa kabila ng kanyang akademikong tagumpay, mas nanaig ang kanyang interes sa pag-arte at musika. Ang pagpasok ni Subas Herrero sa showbiz ay nagsimula noong dekada 70. Una siyang nakilala sa mga stage plays at kalaunan ay nakapasok sa telebisyon at pelikula. Ang kanyang matikas na itsura at husay sa pag-arte ang nagbigay daan sa kanya upang maging isang sought-after actor. Isa sa mga unang proyekto ni Subas ay ang John and Marcia, isang sitcom na naging napakapopular sa mga manonood. Ang kanyang mahusay na pagganap sa komedyang ito ay nagbigay sa kanya ng malaking tagumpay at mas naging kilala siya sa industriya. Hindi lamang sa telebisyon nagningning si Subas Herrero. Siya rin ay naging bahagi ng maraming pelikulang Pilipino na tumatak sa puso ng mga manonood. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay Darna at Ding, Superstar, at Jack and Jill sa Amerika. Bukod sa pagiging aktor, naging matagumpay din si Subas sa larangan ng musika. Siya ay isang mahusay na mang-aawit at naging bahagi ng iba't ibang musical shows at concerts. Ang kanyang boses at karisma ay nagdala ng aliw sa maraming Pilipino, mapatelebisyon man o live performances. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin nakaligtas si Subas Herrero sa ilang kontrobersya. Isa sa mga pinag-usapan ay ang kanyang pagkakasakit ng diabetes na naging sanhi ng kanyang pagkakaroon ng mga komplikasyon. Sa kabila nito, ipinakita ni Subas ang kanyang tapang at determinasyon sa pagharap sa kanyang mga pagsubok sa buhay. Noong Marso 14, 2013, sa edad na 69, pumanaw si Subas Herrero sa Rochester, New York, dahil sa mga komplikasyon dulot ng kanyang sakit. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga tagahanga. Ang pamana ni Subas Herrero sa larangan ng pag-arte at musika ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Subas Herrero. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod naming video. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.